Ako ay naglalakad-lakad mga kabusing dahil isa ako sa naging stroke survivor. Medyo magsalamin muna tayo dahil mainit na. Pag masyado kasing naiinitan ako, medyo nahihilo pa ako kaya yun talaga siguro nagiging resulta, kaya medyo magsalamin tayo. Napakahirap na maging stroke mga kabusing. Unang-unang mahirapan sarili mo at saka yung pamilya mo, at saka napakagastos mga kabusing. Dahil yung dugo kasi nung mga nakaraan nagwa 170 na 160, hindi ko lang yun iniinda, parang wala lang sa akin dahil ang alam ko napakalakas ko, pero yan palang stroke walang malakas. Kahit malakas ka, talagang mangyayari sa yung mga bagay na yun. Kwento ko lang para maingatan yung mga iba nating mga kababayan dyan. Kapag ang dugo po ninyo ay mag 150 na, 160, 170, wala po kayong mararamdaman dyan dahil akala niyo okay lang, pero kinakailangan pumunta na po kayo sa doktor, magpakonsulta na kayo para kung mayroong mga medisina na dapat ninyong inumin, mainom na ninyo. Dahil ako nung panahon, sa sobrang sipag ko, masama rin pala. Stroke kasi mga kabusing, iba-iba ang pinanggagalingan yan, iba-ibang rason, pero isa lang ang mangyayari sa iyo, may stroke ka. Yun ang dapat nating maiwasan. Dahil sa sarili ko, magdamag kasi kung nag-i-edit, dahil mayroon kami noon kinuhanan doon sa isang bundok, medyo napakahaba nung editing. Ang nasa isip ko ako, pagdalawahin ko na lang ito maging part 1 into. So inedit ko siya, magdamag ko siyang inedit. May tindahan kami mga kabusing, kinakailangan pag alas 4 mamamalingki kami, kaya yung pag-edit ko magdamag, continuous na ako na malingki. Pagdating sa bahay, nag-agahan na, kinakailangan na dapat na akong magpahinga. Hindi pa ako nagpahinga nung araw na yon. Nag-search pa ako sa YouTube kung ano yung pinuntahan namin, kung ano pang istorya nung lugar na yon. Yung antok, hindi ko iniinda hanggang sa mananghalian.